is nag-post po namin is about sa printing shop. So, ano po yung nagsisiguro? As a student, we are required to pass a hard copy or physical copy of our work. So, bilang estudyante po, nagpapasa po tayo ng mga activities natin. So, hard copy like mga research or ginawa natin sa internet na kailangan natin i-print. Kaya na naman kailangan talaga. Some of us doesn't have a printer in their home, so we need a printing shop that are easy to access. Like parang karamihan po sa atin is wala po talaga mga printing shop, lalo ng mga estudyante kailangan po lumabas tulad ko na kailangan po lumabas kasi wala akong printing shop. And actually napakamahal ng printing shop pag bumili ka, lalo ng mga color para kakulay yung mga saba. Most of students are having a hard time finding a printing shop that is accessible, especially students that have classes in the morning, since they look a lot of time making their activities tulad natin. Karamihan kasi sa mga estudyante ngayon, nahihirapan talaga maghanap ng printing shop, lalo na yung mga tulad namin pang umaga. Kasi, kadalasan mga sarado, pasabay, ang pasahan is ngayon. Ganun, di ba? Kaya dalas nyo din yan, syempre, alam kong danas nyo yan. Kaya, ayun yung pagtuunan namin na problema na bakit garamihan sa shop is ang tagal magbukas, yung parang bakit kailan alas 6 minsan yung mga ibang klase may pasok pa, sabay ang problema din doon, bakit ang eskwelahan ay walang printing shop na pwedeng doon na mag-printing yung mga estudyante para hindi malate kasi hindi nyo malilita mga estudyante dahil sa mga ganun, naghahanap sila na printing shop kasi noong una yun sabi pang halip sila, hindi sila nakapasok. So, then, papawin sila. So, ayan po. So, the only time they have to print those words are the night time, but most of the printing shop are already closed. Ayun nga, karamihan sa atin, isang free time lang natin ay tulad ng hapon o gabi, nakadalasan ang mga printing shop is sarado na. So, ano magiging natin, diba? Kaya pang umaga, ganon, ganap kayo. Antay pa kayo ng ilang oras bago sila magbukas. Ayun yung problema sa ating mga estudyante, ang printing shop. Kasi naghahabol tayo sa oras, problema pa tayo. Sabay tayo pa yung may once na malit tayo. Kaya, ayun yung inaalam namin kung anong solusyon ba sa printing shop para maging accessible sa lahat ng estudyante and hindi na sila mahirapan. I am here to tackle the 4 different potential problems that a printing shop might face. Number 1, not easy to advertise. So, hindi naman nga talaga madali na mag-advertise ng isang business na hindi naman nag-o-offer ng unique products or sarili nilang products. And also, hindi mo naman kailangang i-advertise ang isang printing shop dahil mostly sa kanila ay maliliit lamang. Pangalawa, raw materials prices. So nakaka-apekto sa paraan na bumababa ang economic rate ng Pilipinas. Tapos nag-i-increase yung mga prices ng mga raw materials na ginagamit para ma-sustain yung business na printing shop, just like ink, electric na ginagamit para mapagana lahat ng devices, and also the bond paper na pangunahing ginagamit kasabay ng ink. So para ma-sustain mo yon, if tataas yung presyo ng mga products na kailangan mong gamitin for your business, kailangan mo rin magtaas ng price. At hindi naman lahat ng tao kayang makasabay
sa pag-increase or pagtaas ng products na ino-offer mo just by printing shop na mostly ang gumagamit or mga parokyano is students. And we all know that students have a different or have a limited budget when it comes to their allowance. Kailangan nilang pagkasyahin yung allowance na yon para sumakto siya sa mga expenses niya. Number 3, slow internet connection. So, paano nga ba siya nakaka-apekto? Nakaka-apekto siya in a way na, for example, magpapasa ka ng file sa isang printing shop and they don't have a stable or they don't have a internet connection na para na kaya nilang na kayang maka-receive ng mga maka-receive ng mga file na need mong ipasa sa kanila. And also, number 4, technological failure. So, nakaka-apekto siya in a way na pag hindi gumagana ng maayos yung mga devices or tools mo, mga tools mo na ginagamit for this business, hindi ka rin kikita. Kasi nandito yung time na masisira bigla-bigla yung printing machine, computer error, internet connection problem, mga ganon. Nakaka-apekto siya in a way or nakaka-apekto siya in that way. Yun lang. So yun, tapos na yung not easy to advertise and raw of material prices. So ngayon, slow internet connection naman. This type of problem is something that we cannot control, but it is very crucial for us and also for our customer. We can provide services while the internet is down, since most of our technology depends on Wi-Fi or internet connection. Slow internet connection, ito is parang common na natin siyang may encounter in terms on using some technologies that we need internet. Kasi meron talagang pagkakataon na parang biglang hihina yung internet connection, which is dito sa printing shop is parang need natin yun. So, technological failure naman. Printing shop works with the help of technology, and without it, printing shop are useless. Some example of these are computer error and printing machine malfunction and etc. Yung technological failure is talagang may encounter natin siya kasi sa printing shop is parang gagamit talaga tayo ng technology, di ba? Tapos yung mga kasi ng technological failure is parang yung mga materials na ginamit natin is hindi na natin mababalik yun. Parang magiging trash na lang yun when it comes na parang nagkaroon ng malfunction or failure sa materials na ginamit natin or sa technology na ginamit natin, di ba? For example na lang is yung sa computer error, di ba? Yung computer error kasi hindi natin siya magagamit ng 100% sure na hindi magkakaroon ng error. And ganun din sa printing machine malfunction. Itong mga itong mga example na to is common siya in terms in printing shop. Parang printing shop na business, talaga may encounter natin siya. So, ito naman yung mga possible solution. Number 1 is creating a page on different social media platform will greatly help by sharing information, sending message, and also posting deals and offers. Yung unang possible solution is parang
mag-create tayo ng page sa iba't ibang media para i-share natin yung business na kung anong meron tayo, and for us na parang magkaroon ng interaction between other individuals na parang gagamit or need ng printing shops, something like that. Parang mag-deal and then mag-offer tayo parang lumaganap yung printing shops, gano'n. And then number 2 is buying materials in bulk or directly to the manufacturer. By doing this, you can avoid paying a lot of money because most of this manufacturer doesn't put a lot of interest, and also you can get discounts. Ayun. Yung pangalawang solusyon naman is parang pupunta ka sa tawag doon, yung parang paggawaan talaga nun. I mean yung parang pinakamalapit sa'yo na parang tawag doon, andun talaga yung mga materials na kailangan mo. Yung parang hindi siya reseller. I mean, reseller siya but hindi siya ganun kataas magbigay ng interest. Kasi sa ibang shop kasi napupuntahan mo kapag bibili ka ng mga materials, minsan mataas na yung kanilang patong, which is sayang naman kung di ka makakapag parang di ka makakapag-discount. Kasi kapag dun sa parang tawag din yung ayun nga yung sabi ko na parang unang store or reseller na parang hindi siya ganun kataas pumatong ng price. Kasi doon kapag kunwari kasi example, kapag bibili kayo ng mga materials sa mga ganong shop, yung parang parang hindi mataas pumatong na price, din ka bibili is parang makakakuha ka pa ng discount. Kasi when we are buying some materials na marami, sometimes binibigyan tayo ng discounts kasi parang grow din sa kanila yun, parang way nila ng pagpapasalamat din yun sa pagbili mo sa kanila ng ganong karaming materials. And then number 3 naman is you can't solve this type of problem, but you can definitely prepare or avoid it by making sure that you're updated on those company announcement about your connectivity. Ayan. Yung number 3 solution natin is kailangan natin sure natin na updated tayo dun sa company na or dun sa parang may alam tayo. Dapat palagi tayong may alam dun sa ginagawa nating business. And then meron pa is by checking or evaluating software problems. Ayun, yung solution natin is parang palagi natin i-check yung mga software na ginagamit natin. Kunwari, yung computer, tingnan natin siya if parang need ba natin i-update or parang merong kailangang ayusin. And then ganun din sa machine, the printing machine. And those are the possible solution. And let's proceed sa number 3, no? Sinasabi dito na masusolusyonan natin to by making sure that you're updated on those company announcement about your connectivity, no? Ibig sabihin, para masolusyonan natin to, kailangan natin na laging i-check or evaluate yung software problems para agad natin siya masolusyonan, no? Para mas mabilis masolusyonan kung ano yung problema. Ganun lang siya kasimple.
And sinasabi dito na you can also prepare for this by having a backup internet. Yan. Pinaka-importante yan, lalo yung internet kasi ginagamit talaga natin to for mabilisan na connection, especially through online, no? So, ganun siya kasimple. And syempre, pangapat, the software na application you use are what enables you to streamline workflow and improve efficiency, no? Kasi you may encounter problems ranging from unresponse interface to compatible system kapag once na updated software and can be crippling to, no? Ibig sabihin, always keep your technology virus free. No? Ibig sabihin, dapat malayo tayo sa virus and laging walang virus kapag gumagamit tayo ng software technology, no? And platform. Yan. So, importante yan. Pangalawa, always check the condition, no? Kapag yung condition na to is, maaari pa ba itong magamit sa recent date, no? Kasi may mga ganong software na hindi mo na maaaring i-open dahil sa matagal na tong dapat na hindi na siya applicable, no, sa gantong date mismo. Ayan. Bago mag-end yung discussion, syempre kailangan muna natin malaman kung bakit ito yung napili namin as entrepreneur. Ano yung mga advantage namin and ano yung mga kailangan, ano yung problema, bakit kailangan natin itong gawin as entrepreneur, no? Ayan. Yung unang rason natin dyan is not all of the student can afford to buy, no, a printer. So, as an entrepreneur, kailangan natin mag-provide, no, para maging mabenta yung business natin. Kailangan na needs to ng customer natin sa market, no. At the same time, dahil needs to, nagiging tayo ng profit. Pangalawa, most of the student, especially sa mga morning classes dyan, no, na maaga yung schedule, kinakailangan to kasi hard copy, kailangan natin ipasa yan, no? At the same time, dahil limited yung oras natin para mag-print, kasi most of the time napofocus tayo sa paggawa ng activity, kailangan natin na accessible printer. So, ito yung naisip namin paraan para kung saan mas maging mabenta siya dahil hindi siya ng mga students, no? So, malawang rason naman is dito na papasok yung most of the student talaga na especially kapag morning, no, sa mga pangumaga dyan, na kinakailangan talaga ng hard copy kapag papasok tayo, especially kapag magpapasa ng mga outputs, yan. So, kinakailangan to dahil limited lang yung time mo as a student and most of the time focus ka sa mga pag-create ng activity, paggawa ng output, yan. Para maging maganda lang yung grades mo. So, kinakailangan mo to kasi ito na tayo ngayon eh. Nasa bago na tayong technology, no? Kung saan paper na lang, piniprint na lang, okay na, no? So, yun yung mga rason, no? So, that's all. Thank you. So, ayun lang lahat, no? So, dito nagtatapos yung discussion natin. Maraming salamat na.